Nang bumagsak ang lumang kaharian ng Ehipto, parang katapusan ng mundo, pero hindi ito unti-unting nawala, kundi biglang nagkawatak-watak. Dandang taon bago bumagsak ang Roma, samantalang ang Maya ay naglaho sa ilang henerasyon. Pero ang unang imperyo ng Ehipto ay nagkawatak-watak sa loob lang ng 20 taon habang 18 pinuno ang nag-agawan sa trono. Sa 500 taon bago nito, halos hindi matinag ang Ehipto. Pinapakain ng Nile ang mga tao at sagana sa yaman ang mga maharlika. Ang paraon ay itinuturing na buhay na Diyos. Hanggang sa pumalya ang Nile at ang mga taong dating sumasamba sa kanilang mga pinuno ay nagsimulang maghimagsik laban sa kanila. Dahil ang pinakamabilis na paraan para sirain ang isang Diyos ay hayaang makita ng mga tao ang kanyang pagkabigo. Kabanata 1. Ang kayabangan ng makina. Sa sinaw ng mundo, ang kayabangan ang naging pagkakamali ng bawat kapangyarihan. Sa magagandang panahon sa Ehipto, umaapaw ang kumpiyansa na parang serbesang iniinom ng mga manggagawa sa pagtatayo ng piramide. Kasabay ng kumpiyansa, madalas sumasabay ang kayabangan na nagsasabing kami lang ang hinirang ng Diyos. Sinasabing di matatapos ang magandang panahon dahil sa katalinuhan at sipag na pasunod ng mga Ehipsyo ang kalikasan. Nasa sentro ng lahat ng kayabangan ang mga hari at paraon na nagangking hindi lang sila kinatawan ng mga Diyos, kundi sila mismo ay buhay na Diyos at tagapamahala ng Sansinukob. Nilikha nila ang isang dakilang sibilisasyon at nagtayo ng matatayog na piramid bilang patunay ng kanilang katalinuhan sa inhinyeriya. Ang lumang kaharian mula 2700 BC hanggang 2200 BC ay patunay mismo na ang Diyos ay maaring magkatawang tao. Sa mga taong iyon, panahon ng kapayapaan at kasaganaan, pati mahihirap may pagkain sa hapag. Ngunit dahil sa kanilang kayabangan, hindi napansin ng mga maharlikang Ehipsyo ang lubos na pagiging hindi mahulaan ng kapaligirang akala nila ay kontrolado nila. Isang kahariang binuo sa isang natatanging kahinaan. Taon-taon, binabaha ng ilog Nile ang mga kapatagan. Ang matabang lupa ay nagbibigay ng saganang ani at pagkain para sa lahat. Isa itong perpektong sistema. Tinupad ng mga hari ang pangakong magbigay para sa masa. Pero nang bumaba ang antas ng baha taon-taon at nagkaproblema, wala na silang maisagot. Dahil walang solusyon, humina ang kanilang kapangyarihan at nawala ang tiwala ng mga tao sa sistemang pinaghirapan nila. Ang sistemang ito ay laban sa karaniwang tao. Lahat ng yaman ay napupunta lang sa mga paraon. Namumuno mula sa Memphis sa tabi ng Ilog Nile, ganap ang kapangyarihan ng paraon. Paglabas niya sa palasyo, nagbubuwal sa paa niya ang mga opisyal. Itinuturing siyang Diyos sa lupa. Sa ilalim ng makapangyarihang mga maharlika ay naroon ang burokrasya, isang maliit na grupo ng piling mga opisyal na marunong bumasa at sumulat na siyang namamahala sa kaharian. May mga mahusay na tagasulat na gumagamit ng hieroglyphics para sa tala ng pamahalaan at kwento ng pagdurusa at kabayanihan. Ang mga opisyal ay nakatira sa lupang bigay ng hari na siyang tunay na may-ari ng lahat. Sa 42 lalawigan o nomes ang mga tao sa bawat nayon at bayan ay nagsasaka ng lupa. Kapag namatay ang opisyal, nababalik sa korona ang lupa nila. Walang totoong sistemang pananalapi noon. Ani at paggawa lang ang bayad ng magsasaka sa may-ari ng lupa. Lutong Macau ang sistema. Lahat ng yaman, pagkain at paggawa ay napupunta lang sa isang tao sa Memphis at ang iba ay nabubuhay sa tira-tira. Ipinapakita ng mayayaman ang antas nila gamit ang mga inangkat na luho sa matagal ng matibay na herarkiya. Sa pinakailalim ay ang masa, ang mga karaniwang manggagawa, mga hindi marunong bumasa at sumulat at lahat ay nakasalalay sa awa ng hari. Sila ang bumubuo ng halos 78% ng populasyon. Ginugol nila ang kanilang buhay sa pagsasakripisyo ng kanilang lakas para sa dakilang kaharian at binabayaran sila sa pamamagitan ng pagkain, tirahan at mga kalakal. Sila ang natayo ng mga piramid, mga palasyo, mga templo, mga kalsada at mga dam. Lumaban sila sa mga kampanya sa militar sa Nubia at Hiladang Afrika dahil alam nilang bahagi sila ng isang malaking layunin. Ang kanilang kaharian ay tirahan ng pinaka-advanced na sibilisasyon na sa loob ng mga siglo ay di masakop ng mga dayuhang mananakop. Kahit may baha, nananatiling luntian ang lupa at patuloy na itatayo ang mga monumento at banal na kaayusan. Sa madaling salita, buong ekonomiya ang umaasa sa panahon at ang yaman ay kontrolado ng isang pamilyang namumuno na di kayang tiisin ang pagbabago ng klima. Imbes na magpatayo ng imbakan ng butil para sa taggutom, nagtayo ang mga hari ng malalaking monumento para sa kayabangan at inilibing ang mga lalaki kasama ang mga kayamanan para sa kabilang buhay. May mga inilibing kasama ang mga opisyal at aliping inialay. Basta't tinutupad ng maharlika ang pangako nila, nagpapatuloy ang sistemang ito na lahat para sa isa. Ang kaharian ay labis na inihanda para magtagumpay, kaya halos walang contingency plan ang mga pinuno. Anumang malaking paglihi sa nakasanayan ay tila kamatayan na lang ang kasunod.
Ang mga paraon noon ay ordinaryong tao lang, hindi kataas-taasan. Malapit nilang matuklasan sa takot na hindi kayang kontrolin ng tao ang kalikasan. Kabanata 2, ang geograpikong kulungan. Nagbabago ang klima ng mundo. Nauunawaan natin yan ngayon. Noong panahon ng lumang kaharian, walang hari, gobernador o matalinong tagasulat ang nakaunawa sa panganib ng pagbabago ng klima o epekto nito sa pag-apaw ng ilog Nile. Sa kanilang walang hanggang kayabangan, naniwala ang mga hari na kapag sila'y namatay, maglalakbay sila sa kalangitan kasama ang lumikha ng lahat ng buhay, ang Diyos ng araw na si Ra. Itinuturing na kaugnay ng natural na kaayusan ang mga maharlika ng Ehipto, ngunit wala namang kontrol ang mga hari sa kalangitan o ilog. Sa mahabang panahon, maganda ang ugnayan ng tao at kalikasan, ngunit dumating ang panahong huminto ang pagtaas ng ilog. Walang maibigay na sagot ang Diyos Hari. Unang hindi halata ang pagbabago pero dahan-dahang bumaba ang tubig baha na minomonitor ng mga opisyal sa nilometer. Noong bandang 3000 BC, nagpadala ng babala ang mga opisyal sa ilalim ni Haring Narmer. May mali, bumaba ang antas ng baha. Sumunod ang matagal na tagtuyot at pagbagsak kaya dumaan sa madilim na panahon ang mga taga-Ehipto. Hindi na itinayo ang mga piramid at huminto ang malalaking proyekto ng templo. Habang tumutuyo ang klima, umurong ang mga halaman. Nawala ang ilang halaman habang lumalapit ang buhangin sa tirahan ng tao. Lumakas ang kapangyarihan ng 42 gobernador o nomarka dahil humina ang tiwala ng tao sa sentralisadong pamahalaan. Ginamit ng mga regional na mahistrado at hukom ang sariling kapangyarihan. Ang mayayamang pari ay sumuporta sa mga lokal na pinuno, hindi sa paraon at sa pamahalaan nito sa Memphis. Sa marahas na pakikibaka para sa kaligtasan, di na lumalapit ang karaniwang tao sa kanilang banal na hari. Nilalapitan nila ang may pagkain. Tinawag nila ang mga gobernador, hindi ang makapangyarihang hari, para iligtas sila sa krisis na buhay o kamatayan. Sa pananaw ng tao, ang taggutom ay resulta ng galit ng mga Diyos. Kung konektado ang mga hari sa Diyos, kasalanan ng hari ang pagkabaog ng lupa, ngunit wala siyang sagot sa bangungot na naranasan ng kanyang nasasakupan. Ayon sa tala, may mga hakbang para magpamigay ng butil sa krisis, pero ang hari ay nanalangin sa mga Diyos para sa tulong. Nang hindi ito dumating, sa paningin ng kanyang mga tao, bigo siya. Mga 25-30 hari ang namuno sa 500 taon ng lumang kaharian, ngunit ang ika-4 na dinastiya ang naging simbolo ng kapangyarihan ng Ehipto dahil sila ang nagtayo ng pinakamalalaking piramid. Ngunit pagsapit ng ika-6 na dinastiya, 2345 BC hanggang 2181 BC, ang mga monumentong ito ng katalinuhan ng tao ay naging paalala na lamang ng kadakilang matagal nang lumipas. Umabot sa sukdulan ang krisis ng lumang kaharian dahil sa matinding kaguluhang pampulitika. Si Pepi ang ikalawa, ang huling pangunahing hari ng ika-6 na dinastiya, ay namunyo sa Ehipto ng 90 taon. Sa kanyang pagkamatay sa edad na 94, may madugong sakuna ng nagaganap. Nawala na ang ilusyon ng kanyang pagka-Diyos. Tumanda na sa paghihintay sa trono ang kanyang mga anak. Pagkamatay niya, sinalakay ng mga nagugutom ang libingan at kinuha lahat ng laman nito. Pati ang kanyang momya. Ang templo ng amang si Pepi ang una ay sinunog hanggang sa maabo. Kinamuhian ang pamilya niya at nagkawatak-watak ang kaharian sa pagkawala niya. Sa loob ng susunod na 20 taon, 18 iba't ibang pinuno ang nagpalit-palitan sa trono ng sunod-sunod. Ngunit sa panahong yon, ang sentralisadong kapangyarihan ng paraon sa Memphis ay anino na lamang. Ang autoridad na yon ay nasa lokal na nomarka na gumagawa ng sariling batas. Naging namamana ang posisyon ng mga gobernador at bumuo ng makapangyarihang dinastiya na nagaangking sila ang dakilang pinuno. Ang mga pinunong ito ay nakipaglaban sa ibang lalawigan, nagdulot ng halos tuloy-tuloy na digmaang sibil. May ebidensya ng malawakang pagdanak ng dugo sa isang libingan na nahukay ng mga arkeologo. Karaniwan, ang mga Ehipsyo ay inililibing ng mag-isa o kasama ang pamilya, pero ang mass grave na ito ng mga momya mula sa huling lumang kaharian ay may 60 lalaking bangkay na namatay sa marahas na paraan. Binugbog sila sa ulo ng mga bato, tinamaan ng pamalo at may mga sugat na nagpapakitang tinamaan sila ng mga palaso noon. Ang mga lalaking ito ay namatay sa labanan. Hindi tiyak kung paano naganap ang krisis o aling rehiyon ang pinakatinamaan ng tagtuyot at taggutom. Tulad ng karamihan sa kasaysayan ng sinaunang Ehipto, kakaunti lang ang ebidensya natin para makabuo ng isang ganap na tumpak na larawan. Pero tiyak na para sa napakaraming tao sa buong kaharian, dumating ang sakuna na may matinding bagsik. Marami ang parang naipit sa makitid na guhit ng sibilisasyon na napapaligiran ng lumalawak na disyerto, Sahara sa kanluran, mabagsik na disyerto at kabundukan sa silangan. Sa timog, mapanganib na agos ng ilog at kalabang teritoryo, sa Hilaga, Latian at Mediterranean. Para sa karaniwang tao na gutom at kulang sa supply, mahirap ang mahabang paglalakbay sa banyagang lupain na may mga tulisan.
Walang mapa para sa nabigasyon at walang abot kayang transportasyon. Kaya ang tao ay nakatali sa estado, isang sibilisasyong nakasentro sa oasis na napapaligiran ng lupang mahirap tawirin kung walang pagkain, tubig at sandata. Halos imposibleng makatakas kahit isa lang. Paano pa ang buong pamilya niya? Hindi tulad ng Roma ang Ehipto. Pagbagsak ng Imperyong Romano, lumipat ang mga desperadong tao sa karatig probinsya, dumaan sa kagubatan, naglakbay sa ilog at namuhay kahit saan gusto nila. Hindi rin kapareho ng Ehipto ang Mediterranean noong pagguho ng panahong bronse sa ika-12 at ika-13 siglo BC. May mga buong grupo na tumakas sa dag at lumipat sa baybayin at isla. Sa Ehipto, walang ganitong ruta ng pagtakas. Naipit sila sa matinding init ng araw, naghihintay ng kamatayan o lumalaban hanggang dulo. Isa itong psikolohikal na krisis, hindi lang pisikal. Kabanata 3, nang pumalya ang mga Diyos, nawalan ng pananampalataya ang mga tao, naging mapanlait at galit sila. Itinuturing nilang patunay ng kasakiman at labis-labis ang malalaking piramid at ginintuang libingan. Kasinungalingan, sa lamangkang nagkadurog-durog na sa 1,000 piraso, sinasabi na ng mga libingan ang lahat. Ang mga inskripsyon ng mga numarka ay nagsasabing iniligtas nila ang kanilang mga tao mula sa kapahamakan. Nagbigay ako ng tinapay sa nagugutom at damit sa hubad. Ang buong itaas na Ehipto ay namamatay sa gutom. Nakakatakot sa mensaheng ito na kinakain na ng mga tao ang kanilang anak. Nasa Memphis pa rin ang hari, pero tila limitado na lang ang kapangyarihan niya sa hangganan ng lungsod. Ang nalalabing bahagi ng bansa ngayon ay pinamumunuan ng mga panlalawigang administrador. Ang mga inskripsyon sa libingan ay nagsasabing sila ang tagapangasiwa ng itaas na Ehipto sa gitnang nomos o tagapagdala ng selyo ng Diyos. Wala silang pakialam sa paraon o mga tao. Ang mahalaga sa kanila ay yaman at impluwensya sa kabilang buhay. Kung pumalpak ang pagbaha, baka naging wala ring silbi tulad ng hari sa pag-ayos ng pinsala at naubos ang kanilang imbakan ng butil. Sinubukan ng mga magsasaka magtanim sa buhangin ng pampang pero nabigo. Pinatunayan ng kanilang mga pinuno na pareho lang sila ng sentral na pamahalaan. Walang nagawa. Sa kabila ng kaguluhan, may mga gobernador na nagsabing hindi iniwan ng Diyos ang kanilang mga tao. Isa sa kanila ay si Ankh ang Tifay, isang mataas na opisyal na tila inisip ang sarili bilang isang paraon o sa kanyang sariling mga salita, isang dakilang pinuno. Noong namamatay sa gutom ang malaking bahagi ng Ehipto, pinakain niya ang mga nangangailangan, nagbigay ng asawa sa mga walang asawa at sapatos sa mga naglalakad ng nakayapak sa init. Habang ang mga tao sa labas ng kanyang lalawigan ay naghahanap ng pagkain o nandarambong sa mga templo, sinabi ni Ankh ang Tifi na ginamit niya ang katalinuhan sa paggawa ng dam at pagrarasyon ng pagkain. Ang mga inskripsyon sa kanyang libingan ay ginagawa siyang tila hindi matatalo. Ako ay isang lalaking walang kapantay. Ako ang nauuna sa mga tao at ako rin ang hulihan ng mga tao. At dumating si March na si Khati ang ikalawa ng Ashut, isang lalaking matindi ang katapatan sa kanyang hari. Tulad ng ibang Nomark, naranasan din niya ang pagkabigo ng ani dahil hindi dumating ang sapat na baha para patabain ang lupa. Nahaharap sa tagutom at unti-unting pagkagutom ng mga taong umaasa sa kanya para sa gabay, sinabi niya kalaunan na nailigtas niya ang kanyang lalawigan mula sa mga kasindak-sindak na naranasan ng karamihan. Pinakain ko ang aking bayan. Ako ang nagbilang ng pagkain at nagbigay ng tubig. Naghukay siya ng 10 sikong kanal para ilihis ang tubig sa mga sakahan. Tulad ni Antifi, matalino rin siya sa pagpapatayo ng dam. Inirasyonan niya ang butil at pinabantayan sa mga gwardiya ang imbakan laban sa magnanakaw. Ngunit maaring sila ang mga naiiba. Tulad ng pari na si Hekanok na sumulat, tingnan mo, patay na ang buong lupain at hindi ka nagutom. Nakita rin niya ang banta ng kanibalismo. Tingnan mo, nagsimula na silang kumain ng tao dito. Sa mundong napilitan ang tao sa matinding bawal, sumiklab ang karahasan. Wala nang ibang pagpipilian ang mahihirap. Kinain nila ang mga asno at kalaunan pati mga bata. Sa huli, lumaban sila. Sila ang bumubuo sa napakaraming bahagi ng populasyon kahit gaano pa karami ang mga gwardiyang nagbabantay sa mga ari-arian ng mayayaman o gaano karami ang mga sandatang nakasabit sa kanilang mga pader, hindi kayang pigilan ng mga elit ang masamang pakailanman. Ang pinakakilalang kwento tungkol sa kaguluhan ay mula sa mga sulat ni Ipuwer, isang pantas. Pinag-aawayan pa rin ng historiador ang katotohanan ng kanyang sinabi. May Egyptologist na naniniwalang totoong pangyayari ang kanyang paglalarawan pero may nagsasabing propaganda ito mula sa mas huling panahon bilang babala sa pagbagsak ng monarkiya at banal na kaayusan. Tiyak na totoo ang taggutom at gutom na naranasan. Maaring may kaugnayan sa totoong nangyari ang impernong inilalarawan ni Ipuwer. Inaangkin ng disyerto ang lupain at winasak ang mga bayan, naging ilang ang itaas na Ehipto. Isinulat niya na ang mga nagugutom na tao ay kinuha ang batas sa kanilang mga kamay habang naghahanap at nag-aagawan sila para sa pagkain.
Sa kanilang galit, binangga nila ang ulo ng mga batang mahalika sa mga pader. May magulang na iniwan ang anak, kumalat ang inggit at kapaitan. Binubugbog sa kalsada ang mga lalaking magagara ang damit, pati mayayamang babae hindi naligtas. May ilang kinaladkad at ikinulong para mamatay sa gutom. Walang humahadlang sa mga lalaking nagdudulot ng gulo. Daing at panagoy ay naririnig sa buong lupain na nawalan ng pamumuno. Lumaganap ang salot sa mga lalawigan, bangkay ang lumulutang sa ilog at kanal at namumula sa dugot sakit ang mga daluyan ng tubig. Nilimas ng mahihirap ang mayayaman at sumigaw, pigilan ang mga makapangyarihan. Nagkagulo ang mga pamilya, itinuring ng ama na kaaway ang anak. Saan man, may mga taong naglilibing ng sarili nilang kapatid. Sa mundong ganito, kung saan ang kasakiman at pagdududa ang nagtutulak sa tao sa kanilang pinakamasamang gawi, ang matalinong tagasulat ay wala ng impluensya. Hindi pinansin ng mga tao ang kanyang salita, abala sila sa pagkuha ng kaya nila. Buong bayan ay winasak. Naging bisyerto ang bansa at sa tindi ng kahinaan, dumating ang mga barbaro mula Asya para tapusin ang mga taong masyadong magkakahiwalay para lumaban. Imposible nang bumuo ng sentral na otoridad para lumaban dahil wasak na ang mga talaan ng buwis at dokumento ng pamahalaan na kailangan sa pagpapatakbo ng bansa. Ang mga mahihirap at karaniwang tao ay nilabag ang lumang kaugalian nang pumasok sila sa dating bawal na lugar at nilusob pa nila ang bulwagan ng konseho. Ang mga pulubi ay pumapasok sa malalaking mansyon. Nabunyad ang lihim ng mga hari ng Ehipto, ninakaw nila ang talaan at pinatay ang mga eskriba. Sinira nila ang mga aklat ng kaalamang agrikultural na matagal ng gabay ng mga Ehipsyo sa pagsasaka. Habang kontrolado ng mga sigasiga ang mga bayan at lungsod at lumaganap ang anarkiya, napunta sa bulsa nila ang kita para sa mga proyekto. Sa loob ng 20 taon, nawasak ang mga hari ng Memphis. Ang mga magsasakang kahit paano'y nakaligtas ay nawalan na ng pag-asa, walang proteksyon sa masasama at tiwala sa pamumuno. Ang isilang ay sumpa. Sabi ng mga bata, sana'y patay na lang ako at hindi na ako pinabuhay. Para kay Ipuwer, ang kailangan ng Ehipto ay ang muling pagbabalik ng pamilyang maharlika. Kailangan nila ng pusong tumitibok sa gitna ng bansa na kayang magpatupad ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Sabi ng isang historiador, ito ay isang nakakaakit na pangarap at para sa iba, pangangailangan para mabuhay. Hindi sapat ang isang patotoo para maintindihan ang nangyari. Tulad na madalas mangyari sa kasaysayan, nawala ang tinig ng nakararami dahil hindi sila marunong magsulat o magbasa. Ang kasaysayan ng sinaunang Ehipto ay kadalasang mula sa pananaw ng mga pinuno. Sa kilos ng karaniwang tao, napapatunayan ng ilan sa pananaw ni Ipuwer tungkol sa pagbagsak ng lipunan. Kabanata 4, Dumugo ang Diyos. Ang nagugutom na masa ay nakaranas ng ganap na psikoloikal na pagguho. Nawasak ang ilusyon ng banal na kapangyarihan. Dahil sa kaguluhan, lumaganap ang kriminal na ekonomiya, lalo na ang pagnanakaw ng libingan. Matagal na itong ginagawa mula pa sa lumang kaharian, pero nang bumagsak ang batas, lalo itong kumalat. Hindi napigilan ng mga gwardiya sa labas ng libingan ang mga magnanakaw. Nawalan ng tiwala ang mahirap sa mga pinuno, kaya bumaba sila sa mga monumento ng mga hari na puno ng kayamanan. Naghukay ang mga magnanakaw ng lagusan sa makakapal na bato at gumawa ng mga lihim na silid sa ilalim ng mga piramide at libingan. Dahil walang matibay na sentral na pamahalaan, halos imposibleng mapigilan ito. Naibenta sa pamilihan ang mga gintong estatwa, alahas at maskara na dating palamuti sa mukha ng hari. Ito ang sukdulang pang-iinsulto sa mga lalaking minsang nagpapanginig sa mga karaniwang mamamayan sa kanilang pagdating. Nang makita ng mga arkeologo ang mga libingan makalipas ang libu-libong taon, natuklasan nilang nilapastangan at winasak ang mga mami, hindi lang ninakawan kundi sinira pa ng mga magnanakaw ang lahat ng makita nila. Hindi pa nangyayaring kawalan ng paggalang ito noon. Sa sinaunang Ehipto, mas mahalaga ang ligtas na paglalakbay sa kabilang buhay kaysa sa buhay. Ginagawa ng mga Ehipsyo ang lahat para maibalik at mailibing ng maayos ang mga bangkay ng maharlika mula sa malalayang digmaan para magkaroon sila ng pagkakataong makarating sa paraiso. Ang pagsira sa libingan ay parang pagpatay na rin sa mga taong iyon sapagkat pinutol nito ang kanilang ugnayan sa kawalang hanggan. Ginawa ng mga opisyal ang lahat ng kanilang makakaya upang mapigilan ang pagnanakaw. Habang nagpatuloy ang pagnanakaw sa mga libingan hanggang sa gitnang kaharian, nag-ukit ng mga sumpa sa mga pasukan ng libingan at naglagay ng mga estatwa bilang bantay para takutin ang mga magnanakaw at bantayan ang mga yumao. Nang hindi umubra, tinambakan ng bato at debris ang mga silid libingan sa likod ng patong-patong na bato. Dahil hindi pa rin epektibo, inilibing ng mga pinuno ang sarili sa ilalim ng mga piramide at underground complex. Gayunpaman, hindi pa rin ito naging sapat. Patuloy na problema para sa mga pinuno ng bagong Ehipto ang mga magnanakaw ng libingan. Kung may paraan para mapigilan ito, yon ay takot, karahasan, sakit at kamatayan.
ang mahuling nagbebenta ng gamit mula sa libingan ay maaaring maparusahan ng kamatayan. May mga binugbog at naging malupit ang katapusan ng mga hinatulan, lalo ring naging tuso ang mga magnanakaw. Sinunog nila ang mga kabaong at tinunaw ang gintong laman kaya hindi na matukoy ang pinagmulan nito. Ninakaw nila ang mga mamahaling pabangong langis, ngunit ibinenta ito sa mga manlalakbay sa pandaigdigang pamilihan. Mga anting-anting at kakaibang artipakto na hindi binebenta sa lokal kundi ipinupuslit sa nagbebenta sa mga karabana. Hindi ito para sa dagdag pera kundi para sa kaligtasan. Pagkaligtas sa kahariang pinabayaan ang mga tao nang hindi na sila maprotektahan ng mga pinuno at naging tribo na lang ang gobernador na may malaking ego. Para sa mga winasak na nag-alay ng buhay para sa estado, ito ang kanilang ganti. Para sa kanila, sarado ang kabilang buhay. Mahirap dito, wala ring halaga sa kabila. Pagkatapos ng pagbagsak, magbabago rin ito. Kabanata 5 ang ninakaw na kabilang buhay. Matapos bumagsak ang lumang kaharian, sinundan ito ng unang panahon ng pagitan kung saan nahati ang Ehipto sa mga magkaribal na sentro ng kapangyarihan. Isa sa Heracleopolis Magna sa ibabang Ehipto at ang isa pa sa Thebes sa itaas na Ehipto. Bagong mundo ito na may mga bagong kwentong papalit sa dati tungkol sa mga lalaking itinuturing na mga Diyos sa anyong tao. Habang nag-aagawaan ng kapangyarihan ang mga lokal na pinuno sa watak-watak na lupain, nabuksan ang pintuan ng kabilang buhay para sa karaniwang tao. Makikita ang ebidensya hindi lang sa mga kasaysayang teksto kundi pati na rin sa mga libingan ng mga karaniwang tao. Sa simula ng unang intermediate period, lumitaw ang mahiwagang orasyon at dasal sa kabaong ng karaniwang Ehipsyo. Dating para sa maharlika at elite ang kaugalian na ito, ang pagbagsak ng gintong kaayusan ay nagbunga ng radikal at mas demokratikong pananaw sa langit. Ang pinuno at karaniwang tao, dating magkahiwalay na mundo, ay naglapit dahil sa pagdurusa at kaguluhan. Ang Aklat ng 200, isang sinaunang kosmografiya tungkol sa pag-abot ng walang hanggang paraiso, ay dating makikita lang sa mga inskripsyon at gabay sa libing na hawak ng mga monarko. Pagkatapos, dahan-dahang kumalat ito mula sa mga mababang maharlika, opisyal ng korte, burokrata hanggang sa karaniwang tao. Kung may pera sila pang kabaong, may mga mapa sa mga tekstong ito para tulungan ang patay maglayag sa ilog at iwasan ang lawa ng apoy. Naglalaman ang mga ito ng mga sagradong salita na kailangan upang makadaan sa mga binabantayang lagusan kung saan yayakapin at tatanggapin ang mga karapat-dapat. Kung wala ang ganitong kaalaman, nanganganib ang mga patay na mapinsala at mabura sa kabilang buhay. Pwedeng putulin ang kanilang ilong at labi at matatapos ang kanilang walang hanggang paglalakbay sa madugo at masakit na paraan. Ang dating mga teksto ng piramide para sa hari ay naging teksto ng kabaong para sa karamihan, kaya't pati karaniwang tao ay nagkamit ng walang hanggang buhay. Walang duda na ang sinaunang Ehipto ay isang maunlad na sibilisasyon, pero hindi ibig sabihin nito na wala silang mga kakaibang paniniwala. Tuklasin ang kakaibang bahagi ng mga paraon sa 50 nakakabaliw na katotohanan tungkol sa sinaunang Ehipto o panoorin ito.